Sa wakas, pagkatapos ng mahabang biyahe, nandito na tayo. Grabe, hindi pa din kumukupas ang ganda ng lugar dito sa baryo ni Lolo. Ate, patulungan itong mga dala natin. Nakakainis naman eh. Sinabi ko na kay Mama na hindi ako sasama sa iyo sa pagpunta dito sa probinsya. Pinasama pa din ako. Anong maganda sa matataas na puno dito? Ni wala akong kakilala para makalaro. Ang dami mong reklamo, saka hindi ko na yun kasalanan, no? Di sana umiyak ka sa harap ni Mama para hindi ka piliting sumama sa akin. At baka napapagod na si Mama kakabantay sa'yo. Kaya ayaw na ayaw ko kapag bakasyon na eh. Akin na nga yung isang bag. Ilang taon na kaya tayo hindi pumupunta ulit dito? Mga 5 taon na, tapos kung magreklamo ka, parang palagi tayo nagbabakasyon dito. Kung hindi naman dito kay Lolo, sa mga tito at tita naman natin na nakatira din sa bukid. Hay! Ikaw talaga? Halika na nga. Sinisira mong araw ko eh. Kung ayaw mo ditong sumama, umuwi ka ngayon mag-isa mo. Talagang uuwi ako. Bahala ka dyan. Hukom, tumalikod siya sa akin pero inikot ko lang ang mga mata ko. Kilala ko ang bunso kong kapatid na si Leo. Kapag ayaw niya talaga sa isang lugar o sa isang bagay, talagang makulit. Pero kalaunan, mawawala na ang reklamo niya dahil wala na siyang magagawa. Tuwing bakasyon at walang pasok, bumibisita kami sa mga probinsya. Hindi na din kami sinasamahan ni Mama simula nung mag-18 anyos na ako. Isa ito sa mga masasaya kong araw dahil nakakakita ako ng iba't ibang hayop at masariwa ang hangin dito. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Madalang lang dumaan ang mga sasakyan sa baryong ito, kaya alam kong susunod din siya sa akin. Ate! Uy! Ano sinisigaw-sigaw mo? Muntik na ako madulas dito eh. Ate, tingnan mo! May patay dito! Ano? Patay? Ito, isang kambing. Grabe, nakakadiri. Parang hinalukay ang mga lamang loob. Sino may gawa nito? Wala naman silang awa. Anong sino, ate? Tao bang gagawa niyan? Parang mabangis na hayop eh. Nakakaawa. Paano kung marami pa siyang gustong gawin? Ayan ka na naman sa pagmamahal mo sa mga hayop. Tumahimik ka nga. Tingnan mo kasi ang kalagayan niya, tapos parang hindi pa lang matagal simula na mangyari to sa kanya. Teka ate, paano kung may mabangis na hayop ngayon dito? Paano kung tayo na ang sunod? Ang dami mo sinasabi. Ate, narinig mo ba yun? Saan ang galing yung kaluskos? Halika na, pumunta na tayo sa bahay ni Lolo. Ate, mas lumalakas yung kaluskos! Takbo! Dahil sa takot sa boses ni Leo, napatakbo din ako nang tumakbo siya. Hindi ko na nadama ang bigat ng dinadala namin dahil sa takot naming baka kami ang sunod na kainin ng mabangis na hayop. Nang makalayo na kami, huminto muna kami at hinihingal na sinuri ang paligid. Wala na kaming narinig na kaluskos. Inis akong lumingon kay Leo. Talaga magkakasakit ako sa puso ng dahil sa'yo eh. Baka mas mahimatay ka kung nakita mo yung mabangis na hayop. Teka, Leo, may nakikita akong lalaki doon oh. Anong tao, ate? Saan? Yun oh. At parang may dinadala siya na... Hayop na napatay. Hindi lang basta patay, ate. Parang tulad yung kalagayan ng sa nakita natin kanina. Alam mo, halika na. Pumunta na tayo sa kubo ni Lolo. Hindi na yun malayo. Sige, ate. Teka, asan na yung lalaki? Huwag mo nang hanapin. Halika na, dalian mo. Sige, ate. Ikaw magsabi kung malapit na tayo. Hindi ko na maalala ang daan dito eh. Dito na lang tayo. Liliko. Mga bata, anong ginagawa niyo dito?
Sabay kaming napasigaw ni Leo habang nakatingin sa lalaking daladala pa rin ang patay na kambing. Nakita namin kung paano tumulo ang dugo nito sa damuhan at mamantsahan ang damit ng lalaki. Nakita ko sa ekspresyon niya na parang normal lang ang lahat. Hinawakan ko ang kapatid ko at itinabi siya sa akin. Pinilit kong maging kalmado, lalo na't parang nanginginig na ako sa kaba dahil hindi ko alam kung siya ba ang may gawa niyan sa kambing. Isa na ring nagbibigay ng takot sa akin ay ang pagiging blanko ng ekspresyon sa mukha niya. Sino po kayo? Ako si Badoy. Kalilipat ko lang dito nung nakaraang taon. Kayo? Apo po kami ni Lolo Ento. Nagbabakasyon po kami ngayon dito. Talaga ba? Kaya pala ngayon ko lang kayo nakita. Magkapit-bahay lang kami ng lolo mo. Talaga po? Bakit kayo may daladalang patay na kambing? Leo, bakit mo pa tinanong? Eto? Pasensya na. Ililibing ko to. Natakot ba kayo? Hindi naman po. Nagulat lang kami lalo na't grabe ang kalagayan ng patay na kambing. Hindi naman, Iha. Malayo pa ito sa dapat na mangyari sa kanya. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala. Ang sabi ko, kalunos-lunos nga ang nangyari sa kanya. Sige po. Mauna na po kami, Manong Badoy. Naghihintay na si Lolo sa amin eh. Sige, mag-iingat kayo mga bata. Halika na, dalian mo ng lakad mo, Leo. Ate, nakakatakot naman tumingin ng lalaking yun. Tapos parang maputla siya. May sakit kaya siya? Huwag mo kong tanungin dahil hindi ko din alam. Ayun yung kubo natin. Ayun si Lolo Ento! Lolo! Ako mauuna sa kubo! Dahil sa sinabi ni Leo, naiiling akong nakipag-unahang tumakbo sa kanya. Pero habang tumatakbo kami, hindi ko pa din mapigilang tanungin ang sarili ko kung bakit ang bigat ng pakiramdam ko nung kinausap namin si Manong Badoy. Hukom, malapit na kami kay Lolo na kumakaway sa amin nang mapansin ko ang hindi kalayo ang bahay sa kubo. Ngayon ko lang yun nakita. Dahil doon, hindi ko na malaya na naunahan na ako ng kapatid ko sa pagtakbo. Nauna si Leo kay Lolo at nagmano saka dumidilang lumingon sa akin. Naikot ko na lang ang aking mata saka ako lumapit kay Lolo at nagmano rin. Mano po, Lolo? Pagpalain ka ng Diyos. Bakit kayo nagtatatakbo ha? Akin na nga yung mga dala mo, Apo. Ako na lang po. Ayos lang po. Si Leo, hinamon po ako ng takbuhan eh. Ay, kayo talaga mga bata kayo. Halika, pumasok na kayo sa kubo. Opo, Lolo. Lo, kamusta ka na? Ang tagal na po namin hindi nakakabisita sa inyo eh. Parang pumayat po kayo ah. Tumatanda na ako, Apo. Kaya pumapayat na din ako. Pero ayos lang ako dito. Malakas pang lolo mo. Talaga po ah? Baka may dinaramdam kayo, sabihan nyo lang kami. Alam nyo naman na matagal ka nang sinasabihan nila mama na sumama ka na sa amin sa syudad at dun ka naman nirahan. Lo, kukuha po ako ng kamoting nasa lamesa ha. Nako, eto Leo, para sa inyo yan. Tiran mo ako ah. Marami pa dyan, Nana, huwag kang mag-alala ha. Ay, sabi ko nga tumatanda na ako. Hindi ko na din naasikaso ang ibang mga gawain dito sa bahay. Pero hindi ko pa magagawang sumama sa inyo sa syudad dahil nandito ang hanap buhay ko. Sino mag-aalaga ng mga hayop ko dito kung alis ako? Pero Lolo, mas nakakakaba po kapag hindi namin alam ang kalagayan mo, lalo na't malayo ka. Kahit komunikasyon, wala dahil wala naman ditong signal. Naku, Apo, huwag mo na muna yan alalahanin ha. Pinag-iisipan ko na yan, pero sa ngayon, sulitin ninyo ang bakasyon ninyo rito, ha? Opo, Lo. Sige po, nasasabik na akong pumunta ulit sa Sapa para maligo eh. At marami pa din tayong itik, di ba? Oo naman, nandun sa bakuran. Marami-rami na sila ngayon. Talaga po? Teka lang, Lo, pupuntahan ko. May pagkain po ba ng mga itik? Gusto ko po silang pakainin.
Napatawa na lang si Lolo sa reaksyon ko. Alam na alam niya kung gaano ko kamahal ang mga hayop. Pumunta si Lolo sa kusina at naglagay sa plastik ng darak saka binigay sa akin. Masaya ko yung kinuha saka lumabas sa kusina. Paglabas ko, mas lumawak ang aking ngiti. Nakita kong naglalaro sa putik ang mga itik. Narinig ng mga itik ang tunog ng plastik kaya nagsilapit sila sa akin at paunti-unti binigyan ko sila ng darak. Sa gilid ng mata ko, nakita kong lumalabas sa kusina ang kapatid ko. Yak! Maputik dyan! Baka tayo nang naapakan mo, ate! Ang arte mo. Kung wala ka masasabing maayos, pumasok ka na lang doon. Ito talagang ayaw ko sa probinsya eh. Maputik! Ang dami nitong dada. Eh di umuwi ka. Hindi na talaga ako sasama sa iyo sa susunod. Oh, mga apo! Bakit kayo nagsisigawan? Wala po, Lo. Si Leo kasi ang arte. Parang babae. Hindi ah. Ayoko lang talaga sa maputik. Parehong-pareho pa rin kayo noon. Ang hilig ninyong magbangayan ay nako! Si Leo lang yan, Lolo. Nang iinis. Eh sige na, huwag na kayo mag-away. Leo, pabayaan mo ng ate mo, ha? Gusto ko pong pumunta sa sapa, Lolo. Gusto kong maligo. Sige apo, basta't huwag kang lalayo, ha? Baka mawala ka, hindi mo pa naman kasama ang ate mo. Eh, hindi ko kailangan si ate, Lolo. Talaga namang... Hayaan mo na siya, Ana. Alam mo namang sa inyong dalawa, kung makulit ka, eh mas makulit ang kapatid mo. Hindi po ako makulit, ah. Naaalala mo ba nung hindi ka pinayagan na pumunta sa sapa dahil mataas ang tubig? Anong ginawa mo? Aha? Wala. Nanatili dito sa kubo. Hindi mo na maalala. Pumunta ka sa sapa na may dalang timba. Ang kapuran mo kasi, kapag bawasan mo ang tubig sa sapa, hindi na yun tataas. Opo, kasi naman ilang araw na mataas ang tubig sa sapa nun, kaya naisipan kong solusyonan. Hukom, mas natawa si Lolo sa sinabi ko at ganoon din naman ako. Totoo ang mga sinabi ni Lolo. Siguro kung hindi mahaba ang pasensya ni Mama, palagi akong napapalo noon. Ngunit salungat ang papa ko kay Mama. Napabuntong hininga na lang ako nang maalala ko si Papa. Alam mo kasi, Hukom, hiwalay na sila ni Mama at matagal ko nang ibinaon sa limot ang nakaraan. Malapit na ako matapos magpakain ng mga itik nang mapansin kong pumapasok ang lalaking nakausap namin kanina sa kanyang kubo. Lolo, kilala niyo po ba siya? Nakausap namin siya kanina. Ang sabi niya, siya si Manong Badoy. Oo. Nakilala ko siya nung lumipat siya dito nung nakaraang taon. Ay, mabuting at maayos na ang kalagayan niya ngayon. Maayos ang kalagayan? Kasi ilang buwan na siyang may dinaranas na sakit. Noon, nandito ang kanyang mga kamag-anak para magbantay sa kanya. Pero ngayong malakas na siya, hindi na yata sila sumama pabalik dito sa baryo. Umalis pala sila? Oo, nung nakaraang linggo dahil malala na masyadong kalagayan ni Badoy. Ang akala ko nga hindi na niya makakaya. Pero alam mo ba, Ana, tinulungan siya ng Diyos na gumaling. Hindi pa nga kami ulit nakakapag-usap dahil may kanya-kanya kaming mga ginagawa. Nagkausap pala kayo kanina. Opo, Lolo, medyo kakaiba lang ang presensyang nararamdaman ko sa kanya. Nakita namin siya kanina na nagdadala ng patay na... Ate, Lolo, hindi kayo maniniwala sa nakita ko. May ilaw akong naaninag sa madilim na parte ng gubat. Anong ilaw? Saan? Tara, nandun po. Baka madulas ka po. Hoy, huwag ka tumakbo. Dito po, Lolo, ate. Dito ako nakatayo kanina. Tapos doon sa parting yun may nakita akong ilaw. Parang may nakatayong babae. Anong babae? Ilaw? Wala naman ah. At ilang taon na ako naliligo dito. Hindi ko pa nakikita yung nakikita mo. Totoo nga po. Maliligo na sana ako nang makita ko yun. Gusto kong makita nyo din kaya tinawag ko kayo. Anong nakita ng kapatid ko, Lolo? O guni-guni lang niya yon? Hindi yun guni-guni, ate. Mas malinaw ang mata ko sa'yo, no? Ah, talaga? Kung totoo, nasan... Ang mabuti pa, halina kayo't bumalik na tayo sa kubo.
Gumagabi na din. Hindi na dapat kayo gumagala dito kapag gabi. Napatingin ako kay Lolo dahil ang tono ng boses niya ay napakaseryoso. Nakita ko siyang lumilingon kung saan itinuro ni Leo ang nakita niyang ilaw. Napakunot noo ako dahil parang may gusto siyang sabihin sa amin. Tumango na lang kami ng kapatid ko saka sumunod sa kanya pauwi ng kubo. Pero bago kami tuluyang makapasok, may napansin ako sa gawing kanan ko na malaking anino na nakatayo. Nanindig ang balahibo ko at agad na lumingon kay Lolo para tawagin siya nang makita kong nakapasok na sila. Lumingon ulit ako doon pero wala na ang anino. Mas lalo akong nakaramdam ng malamig sa kalamnan kaya dali-dali akong tumakbo papasok sa kubo. Lolo, may nakita ako dun sa gubat na... Hindi pa ba kayo nagugutom? O eto, kamote at isda, kumain na kayo. Ako po, nagugutom na ulit ako. Walang problema, kumain na kayo at alam kong pagod din kayo sa biyahe. Salamat, Lolo. Hoy, Leo, magpasalamat ka. Salamat po, Lolo. Lolo, ikaw, kumain ka na po ba? Magsalo-salo na tayo. Ayos lang ako mga apo, busog pa ako. Lolo, parang malalim ang iniisip nyo. Dahil ba to sa nakita kanina ni Leo? May napansin din akong anino kanina pero hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako o totoo ang nakita ko. Ang totoo apo, may ibang mga nilalang dito sa aming baryo. Kaya wag na kayong lumabas ng kubo ha. Hana, alam mong palagi ka ring sinasabihan ng mama mo nung kasama niyo siya rito, hindi ba? Opo, Lolo, hindi po kami lalabas ng kapatid ko, wag po kayo mag-alala. Pero ano po bang nilalang yun? Nakakatakot po ba kaya hindi kami pwedeng lumabas? Ay basta ikukwento ko na lang sa inyo bukas. Sa ngayon magpahinga na muna kayo pagkatapos niyong kumain ha. Sige po, Lolo. Kumain muna kayo dyan. Aayusin ko lang ang kwarto ninyo. Sandali lang. Pwede po kaming tumulong. Ay naku, wag na. Ako na. Unahin ninyo ang pagkain ninyo. Hukom, hindi ko na napilit si Lolo dahil agad siyang tumalikod sa amin saka pumunta sa aming kwarto. Napakunot noo ako saka nagbalat ng kamote. Habang kumakain, hindi ko mapigilang mapaisip kung anong nilalang ang sinasabi ni Lolo. Napatingin ako kay Leo na matatapos na sa pagkain. Alam ko kay Leo kapag natatakot siya, hindi siya agad nakakakain. Pero ngayon kabaliktaran. Ibig sabihin, hindi nakakatakot ang kanyang nakita kanina. Leo, yung nakita mo kaninang ilaw, may babae ka ding nakita? Nakatayo at nakatingin sa akin. Malaki ba ang katawan? Hindi, payat tsaka mahaba yung buhok. Ibig sabihin, iba sa nakita ko kanina. Ay, mas lalong dumadami ang tanong ko. Bukas ko na nga lang aalamin kay Lolo. Ate, napansin ko si Manong Badoy kanina. Nakatingin sa ating tatlo nung pauwi na tayo. Anong nakatingin? Hindi ko naman siya nakita. Hindi ba? Ate, lumingon ka nga sa kanya eh. Anong lumingon? Hindi ko naman siya napansin. Alam mo, namamalikmata ka lang. Wala ako nakita kanina. Sabi ko nga, mas malinaw ang mata ko kaysa sa'yo. Dahil sa linaw kung ano-anong nakikita mo. Tapos na ako. Mauna na ako sa'yo, ate. Naantok na ako eh. Oy, hindi ko pa nagliligpit ng pinagkainan mo Ikaw talagang bata ka. Teka, parang may naririnig akong kumakalikot sa pinto dito sa kusina. Nasaan na ba yung isa pang gasera? Ang dilim talaga dito, lalo na't walang kuryente. May tao ba dyan? Apo, Ana! Anong ginagawa mo dyan? Lolo, may naririnig kasi ako sa labas. Titignan ko lang sana. Baka mga butiki lang, huwag mo nang buksan. Nasasanay na din ako sa mga naririnig ko dito tuwing gabi. Akala ko may nagbubukas eh. Halika, sasamahan kita sa pagkain. Mukhang hindi ka pa tapos eh. Sige po, Lolo. Sakto, tapos na ang kapatid ko. Liligpitin ko lang to. Ito po ang plato nyo. Maraming salamat apo ha. Walang anuman po. Salamat din po sa mga niluto nyo, Lolo.
Ngumiti siya at kumain na kami. Wala munang nagsalita sa amin. Parang pareho kaming nakiramdam sa isa't isa. Nang matapos na akong kumain, kumuha ako ng tubig at binigyan din si Lolo. Pinagmasdan ko si Lolo na mapatulala sa kawalan. Napabuntong hininga ako. Magsasalita na sana ako nang sabihan niya akong matulog na. Gusto ko pa sanang makausap siya pero naramdaman kong hindi niya kailangan ngayon ng kausap. Sumunod na lang ako sa kanya saka pumasok sa kwarto. Napailing na lang ako nang makita si Leo na mahimbing nang natutulog. Sa katabing kama, umupo ako saka napatulala sa kawalan. Hinintay ko ang sarili kong makaramdam ng antok hanggang sa nakatulog ako. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng mga itik. Kapag talaga dito sa probinsya, mapapansin talaga kung umaga na. Pumapasok kasi ang sinag ng araw sa mga butas. Natutulog pa din ang lalaking to. Hoy Leo, gumising ka na nga dyan. Baka may kailangan si Lolo na pwede tayong tumulong. Hoy! Ate, mamaya na. Hindi ako makatulog ng maayos kagabi dahil sa ingay sa labas eh. Anong ingay? Wala naman ako narinig. Sige na, tumayo ka na dyan. Sige na nga. Tatayo na. Palibasa, hindi ka madaling magising. Ano sabi mo? Halika nga dito nang mapitik yung noo mo. Ayoko nga. Tatakbo na ako papunta kay Lolo. Hoy, bumalik ka dito! Ayusin mong kama mo! Ano ba yan? Tong batang to, oh. Ay, kung di ko lang to kapatid, matagal ko na tong nilagay sa sako eh. Ay, ano ba yung sinasabi niyang ingay kagabi? Baka nananaginip na naman yun eh. Lo, magandang umaga po. Anong ginagawa nyo? Ang lakas pa ng boses ah. Mamaya ka talaga sa akin. Lolo! Nasa si Leo? Aba po, gising ka na din pala. May kape dun sa lamesa, baka gusto mong uminom. Ayos lang po, Lo. Salamat. Yung kapatid ko, Lolo, nasan? Si Leo. Inutusan kong magtapon ng basura doon. Hindi yan magtatagal. Sige po. Susundan ko. Baka kung anong gagawin eh. Pipitikin ko talagang noon ng batang yun. Hukom, nagmadali akong pumunta sa daang itinuro ni Lolo, pero hindi ko nakita doon si Leo. Napakunot-noo ako saka hinanap siya sa lugar, pero parang pumapasok na ako sa gubat, kaya napahinto ako at nag-isip na bumalik. Habang naglalakad ako pabalik, nanindig ang balahibo ko sa batok nang may maramdaman akong parang sumusunod sa akin. Huminto ako sa paglalakad at lumingon, pero wala akong nakitang tao sa likod ko. Napakagatlabi ako at halos patakbong lumabas sa gubat. May narinig akong kumalskos sa likod ko kaya napatakbo na ako. At paglabas ko sa gubat, nagulat ako nang bumungad sa akin ang kapatid ko. Aray! Nadulas ako dahil sa'yo eh. Bakit ako sinisisi mo, ate? Wala naman akong ginawa. Ay, bakit ka ba kasi sulpot ng sulpot? At saan ka ba galing? Doon! Nagtapon ako ng basura. Saan? Teka, huwag mo sabihin na sa sapa mo tinapon ng mga basura. Bakit? May problema ba? Inanod naman ng basura papunta dun sa... Kulang ka ba sa tulog? Alam mo may mga isda din sa sapang yon. Paano na lang kung mamatay yung mga yon? Ate, matagal ko na namang ginagawa yun. Hindi naman sila naapektuhan. Talagang matagal na? Halika nga dito nang mapitik yung ulo mo. Nanggigigil ako sa'yo eh. Oh, mga apo, ano na naman yung away ninyo? Lolo, ito kasing si Leo, tinapon ng mga basura sa sapa. Pagalitan mo nga. Totoo ba sinabi ng ate mo, Leo? Hindi naman po nadudumihan ng sapa dahil inaanod naman ng tubig ang basura. Halika kayo, kailangan nating mag-usap. Dapat ka talagang pagalitan ngayon. Pumasok muna kayo sa kubo, tatapusin ko lang itong pagpapakain sa mga itik. Lolo, patawad po. Hindi ko naman alam na hindi pwede dun magtapon ng basura. Papagalitan ka ni Lolo. Sasabihin ko din kay Mama para matuto ka.
Tama na yan, Ana. Sige na, pumasok na muna kayo. Palagi nilang nakikita yung mali ko. May sinasabi ka ba? Wala. Alam kong wala kang pakialam sa mga hayop sa paligid, pero sana alalahanin mo kung sino ang mga mapipirwisyo mo. Apo, Ana, huwag mo na siyang pagalitan. May kailangan kayong malaman. Ay, dapat lang siyang pagalitan kasi minsan sumusobra na eh. Anong kailangan naming malaman, Lolo? Sa sapang yun, may nakamasid na isang diwata. Maraming kwento ang tungkol dito at ang nakita mo kahapon, Leo, maaaring yun ang diwata. Diwata? Teka, totoo sila? Yung may mga pakpak? Hindi, wala silang pakpak. Umiilaw ang katawan nila at sila'y may taglay na kagandahan. Sila ay tagapangalaga ng lupa, tubig, hayop at iba pang nakukuha natin dito sa baryo. Kaya kinakailangan mong itigil ang pagtatapon ng basura dahil magagalit sila. Magagalit? Lolo, masasama po ba sila? Hindi, Apo. Ang totoo niyan, mabuti ang puso ng mga diwata. May kwento noon na nagkamabutihan ng isang lalaki at ang diwata hanggang sa nahulog sila sa isa't isa. Ngunit labag ito sa kautusan ng mga diwata. Ano naman po nangyari sa kanila? Walang ibang paraan kundi putulin ang kanilang relasyon. At simula noon, nawala ang diwata at hindi na muli nagpakita sa binata. Grabe, hindi ako makapaniwala, Lolo. Parang kwentong bayan pa din sa akin ang mga sinasabi mo. Naiintindihan kita, Apo. Kahit ako, hindi ako makapaniwalang mayroon talagang diwata. At ngayon nagpakita na siya mismo sa mga tao, ay nangangamba ako sa maaaring mangyari. Anong ibig niyo sabihin, Lolo? Bakit ka nangangamba? Dahil nagpapakita lang ang diwata kung may sakuna o kapahamakan na maaaring mangyari sa baryo. Tulad noon usap-usapan ang pagpapakita ng diwata bago dumating ang malakas na bagyo na sumira sa mga bahay 2 dekada na ang lumipas. Hala, kung ganun meron tayo ngayong inaasahang kapahamakan? Oo, Apo. Kaya palagi kayong mag-iingat kung nasa labas kayo dahil hindi lang bagyo ang kapahamakan. Hukom, natahimik ako sa sinabi ni Lolo at napaisip sa mga kakaibang naramdaman ko simula nung dumating kami rito. Ayoko man ikonekta yun, pero hindi ko maiwasang mapaisip kung yun ang kapahamakan na dapat naming alalahanin at paghandaan. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Lolo, pumunta muna ako sa kwarto at dun nagpahinga. Nakatulala ako sa labas nang biglang makita ko si Manong Badoy na may daladalang sako. Mukhang mabigat ito dahil hinihila niya lang ito. Biglang may napansin ako sa kanyang suot. Mukhang may bahid ito ng likidong pula. Ano kayang nasa sako? Ate! Ay, ano ka ba? Nanggugulat ka na naman eh. Totoo kaya ang sinasabi ni Lolo na diwata? Diwata? Hindi ko alam. Ikaw naman na nakakita, di ba? Totoo ba ang nakita mo? Sa pagkakaalala ko, nakita ko talaga yung umiilaw na babaeng may mahabang buhok. Kung ganon, simulan mo nang sumunod sa aming wag na dun magtapon ng basura. Baka isa yun sa pagsaway niya sa'yo. Pero hindi ako natatakot sa kanya. Anong hindi natatakot? Kailangan mo pang matakot para sumunod? Hindi. Ate, ang ibig ko sabihin, hindi nakakatakot yung diwatang yun. Mas nakakatakot yung lalaking yun. Teka, si Manong Badoy ba? Oo, siya nga. Kahapon nakita ko siyang parang may kinakatay na naman na hayop. Baka naman pagkain niya yun o alaga niya yung kinakatay niya. Pero tumatawa siya habang tinataga yung karne. Ate, natakot nga ako. Natakot ka? Maayos naman ang pagkain mo kagabi ah. Ang alam ko, hindi ka kumakain kung takot ka. Gutom na gutom ako nung gabing yun, ate. Tsaka alam mo bang kagabi, parang sa bahay niya nang gagaling ang sinasabi kong ingay. Ingay? Nananaginip ka lang ata, Leo eh. Alam mo, napapadalas ng panonood mo ng mga nakakatakot. Tumingin siya sa atin, ate. Parang pulang kanyang mga mata.
Napakunot noo ako saka tumingin kay Manong Badoy na nakatingin na nga sa amin. Nagulat ako nang makita kong may hawak siyang kutsilyo na puno ng dugo. Nanlamig ako nang tingnan niya kaming dalawa saka dahan-dahang ngumisi. Agad kong hinila ang kapatid ko saka sinara ang bintana. Niyakap ko ang kapatid ko at ramdam ko ang kanyang panginginig. Pinilit kong maging matapang para maibsan ang kanyang takot. Hindi natin kilala si Manong Badoy kaya mahalagang wag tayong lalapit sa kanya o makikipag-usap. Natatakot po ako, ate. Huwag kang matakot. Hindi naman niya tayo ginagalaw. Huwag kang mag-alala. Tatanungin natin si Lolo mamaya. Sige po, ate. Magtatanghali na. Kumain na kaya tayo? Wala po akong gana, ate. Leo, tumingin ka sa akin. Walang mangyayaring masama. Hindi niya tayo gagalawin dahil magkaibigan sila ni Lolo, ha? Huwag ka nang matakot. Opo. Sige. Basta ikaw ang magliligpit ng pinagkainan ko. Ano? Bakit naman ako? Ay, hindi pa kita napipitik, Leo eh. Naku, huwag mo ako subukan. Maraming salamat, ate. Ikaw talaga. Hindi talaga tayo magkakasundo ng kahit 5 minuto lang, ano? Nag-aaway na naman ba kayo, mga apo? Hindi po, Lolo. Ano, kakain na ba tayo? Ano pong pwede ko maitulong? Maluluto na ito, Ana. Nagluto ako ng 2 itik at nilaga ako din ng ilang itlog nito. Mukhang masarap po. Lolo, nagkausap na ba kayo ni Manong Badoy? Si Batoy? Bakit? Hindi pa ulit. Kanina gusto ko siyang kumustahin pero mukhang hindi niya ako napapansin. Bakit? May problema ba? Wala naman po. Tinatanong ko lang. Kumain na po tayo. Ako na magsasandok ng kanin. Hukom, tumango si Lolo saka naglagay ng ulam sa mangkok. Ako naman ay nilagay ko sa lamesa ang kanin na sinandok ko. Napansin ko naman na napatulala si Leo kaya tinapi ko siya sa balikat. Napatingin siya sa akin at saka sa pagkain na nasa lamesa. Ngumiti siya. Napatingin naman ako kay Lolo at nakita namin siyang nakatingin sa amin. Umupo siya saka binigyan niya kami ng plato. Napatingin sa akin ang kapatid ko at parang tinatanong niya sa akin kung kailangan ba malaman ni Lolo. Marahan akong umiling dahil base naman kay Lolo, walang mali sa kanyang kapitbahay. Apo, Leo, may problema ba? Bakit parang ang tahimik mo ngayon? Wala po, Lo. Parang hindi ko po gustong kumain eh. Bakit? Ayaw mo ba ng ulam natin? Manok pa din naman yan. Kahit konti lang, Leo. Naghanda ng pagkain sa atin si Lolo eh. Sige po. Nag-away na naman ba kayo ng ate mo? Hindi po. Hindi lang yata maganda ang pakiramdam ni Leo. Kagabi daw kasi may naririnig siyang ingay sa labas. Opo, Lolo. Hindi ako makatulog dahil parang may hayop na umuungol at kumakaluskos din ang paligid. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang ingay. Nako, ganun ba? Malamang dahil yan sa mga mabangis na hayop na gumagala minsan sa gabi. Yun din ang inaalala ko sa inyo, kaya wag na wag kayong lalabas sa gabi, ha? Ganun po ba? Hindi po ba mula sa kubo ng kapitbahay nyo, Lo? Leo, baka naman mali lang yung akala natin. Teka, si Badoy? Bakit naman doon manggagaling ang ingay? Ang pagkakaalam ko, tahimik lang siyang lalaki. At dahil nga sa kanyang sakit noon, palagi siyang nasa loob ng kubo. Pero mabait na tao si Badoy. Hayaan ninyo at ipapakilala ko siya sa inyo sa susunod na mga araw, ha? Kung magkausap kami. Baka nga po, mababangis na hayop lang. Oo, apo. Kung sakaling hindi ka pa din makatulog sa gabi, pwede naman kayo lumipat ng kwarto kung gusto ninyo. Opo, Lo. Maraming salamat po. Di ba? Naku, inabala pa natin si Lolo. May nararamdaman talaga akong hindi maganda sa kanya, ate. Natatakot ako. Nasa isip mo lang yan. Ano pinag-uusapan ninyo, mga apo? Wala po. Maraming salamat po ulit sa pagkain. Walang anuman. Kung mayroon kayong kailangan, sabihan nyo lang ulit ako, ha?
Basta, mga habilin ko, tandaan nyo, Hukom, tumango kaming dalawa ng kapatid ko at saka kumain na. Pagkatapos naming kumain, dumiretso si Lolo sa kanyang kwarto. Nagkibit balikat na lang ako, saka pinilit na libangin ang sarili ko sa pag-aalaga ng mga itik. Minsan kinakausap ko sila habang binibigyan ng pagkain. Pagdating ng hapon, nakita ko si Lolo na naglilipat ng mga kahoy, kaya tumulong muna ako bago pumunta sa aming kwarto para magpahinga. Pagdating ko doon, nadatnan ko ang aking kapatid na mahimbing na natutulog. Inayos ko ang kanyang kumot, saka natulog na rin ako. Pagsapit ng gabi, Hukom, nagising ako dahil may kumatok sa pinto. Mga apo, gising na ba kayo? Gabi na't kakain na tayo. Sige po, Lolo. Lalabas na po. Sige, Ana, sabihan mo din si Leo, ha? Opo. Ay, teka. Gising na si Leo. Wala na siya dito sa kanyang kama eh. Baka nandun sa sala nakaupo na naman at nakatulala. Ay, grabe. Hindi ko alam kung makakatulog agad ako mamaya. Ang ganda kasi ng tulog ko ngayon eh. Leo? Nandyan ka ba sa sala? Teka, wala siya dito ah. Saan kaya siya pumunta? Ana, halina kayo ng kapatid mo. Lolo, teka lang po. Hindi ko po mahanap si Leo eh. Wala ba sa banyo? Wala siya sa kama niya eh. Ha? Akala ko pareho kayong natutulog kanina. Opo, Lolo, pero nauna yata siyang magising. Leo? Leo? Teka, hanapin mo ang kapatid mo. Pumunta ka sa kusina at tingnan mo kung nandoon. Saan na naman nagtago tong kapatid ko na to? Leo! Leo! Asa na ba ang batang yun? Teka, hindi kaya... Lolo, hanapin ko po sa labas si Leo. Ha? Anong labas? Bakit siya lumabas? Hindi na siya dapat lumabas kung gabi na. Ilang beses ko na yung sinabi sa inyo eh. Hindi ko din po alam eh. Minsan kasi pasaway talaga yun. Ay, sasamahan kita. Eto, dali mo itong isang gasera. Mukhang uulan pa man din ngayong gabi. Talagang malilintikan na tong kapatid ko na to eh. Di marunong sumunod. Leo! Leo! Nasaan ka ba? Apo! Leo! Diyos ko, gabi na! Pasensya na po talaga, Lolo. Dapat binantayan ko ang kapatid ko eh. Hindi sumagot si Lolo. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya, kaya mas lalong nadagdagan ang aking kaba. Napakamot ako sa aking ulo. Biglang naalala ko ang sapa at ang nakita niyang babae at ilaw noong isang araw. Napahigpit ang hawak ko kay Lolo at inalalayan siya papunta doon. Mukhang nalaman ni Lolo kung saan kami papunta, kaya mas lalong naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Leo! Leo! Apo! Ay, nandun si Leo! Ay, naku, Leo! Bakit ka pumunta dito ng gabi? Uy! Leo! Ha? Lolo! Nawala ng malay si Leo! Dalhin natin siya sa kubo, Ana. Magmadali ka! Oo po. Ano nangyari sa kanya? Nakatayo siya kanina tapos paghawak ko sa kanya bigla siyang nawala ng malay. Mag-iingat ka sa dinadaanan mo, Apo, ha? Tapikin mo si Leo para magising. Leo! Leo! Ano bang ginawa ng kapatid ko? Ayan, nandito na tayo sa kubo. Ihiga mo na siya sa kanyang kama. Opo, Lolo. Hindi pa din po siya nagigising. Apo! Leo, Apo! Naririnig mo ba kami, Leo? Ay, Diyos ko, anong gagawin natin? Ano pong pwede kong gawin? Nag-aalala ako. Para siyang lantang gulay. Ay, kumalma ka lang, Ana. Walang mangyayaring masama sa kapatid mo. O, yan. Yan. Gumalaw na ang kanyang kamay. Apo, Leo, naririnig mo ba kami? Ate? Lolo? Ay, sa wakas. Leo, ano nangyari? Bakit ka nandun sa sapa kanina? Ate, akala ko tinatawag mo ako papunta doon. Anong tinatawag? Hindi mo man nakita nasa isang kama ako natutulog? At alam mo di bang hindi pwedeng lumabas sa gabi? Apo, wag mong sigawan ng kapatid mo. Ay, kumukulo ang dugo ko sa kanya eh. Ang kulit. Hindi po ako nagsisinungaling. May tumatawag sa pangalan ko hanggang mapunta ako sa sapa.
Boses ng babae. Parang kaboses mo, ate. Ano naman yung... Ang diwata. Ho? Ano po, Lolo? Diwata? Isa lang ang ibig sabihin nito. May kailangan tayong paghandaan. Totoo ang sinasabi ng mga matatanda noon. Anong ibig niyo sabihin? Lolo, narinig ko po sa boses ng babae na kinakailangan nating mag-ingat. May malapit daw na maaaring manakit ng tao. Anong nananakit ng tao? Wala pa ako naiintindihan. Apo, huminahon ka. May diin ang boses ni Lolo kaya napatahimik ako, Hukom. Kasabay noon ay ang pagbuhos ng ulan. Sa unay mahina ngunit kalaunan ay mas lumakas ito na sinabayan ng kulog at kidlat. Napalingon ako kay Lolo at nakita kong seryoso siyang nakatingin kay Leo. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid ko na para bang may gusto siyang marinig. Napakagatlabi ako at nagsimula na akong mangamba. May parte sa aking gusto kong tawagin sila mama pero hindi ko yun agad magawa dahil walang signal dito sa kubo. Leo, Apo, ano ba yung mga narinig mo sa boses? Yun lang po, Lo. Wala na po akong ibang narinig. Lolo, totoo po ba talaga ang diwata? Baka kung ano nung naririnig ng kapatid ko eh. Alam kong hindi madaling paniwalaan, Ana. Ngunit base sa kanyang naranasan, walang ibang paliwanag. At kung ano man yung sinasabi ng diwatang kinakailangan nating mag-ingat, kailangan nating maghanda. Pero maghanda saan? Kung maaari, bukas o makalawa, umuwi na kayo sa bayan, ha? Po? Anong ibig niyo sabihin? May iiwan kayo dito? Oo, Apo. Kailangan niyo umuwi sa bayan bago pa mangyari ang sakuna. Pero paano kayo? Hindi po namin kayo pwedeng iwanan dito. Ilang taon na ako nakatira dito, Apo. Pero matanda na po kayo. Kung uuwi man kami, kailangan niyo pong sumama. Alam mo namang hindi ako makakasama dahil nandito ang aking hanap buhay. Kung sasabihin ko to kay Mama, paniguradong siya din mag-aalala sa inyo. Ayoko pong iwanan ka namin dito, Lolo. Ay, pag-iisipan ko, Apo. Pero kung pupunta man ako sa bayan, hindi pa ako makakasama sa inyo. Mauuna kayo, ha? Bakit po? Hindi ba pwedeng sumama na lang kayo? Hindi, Apo. May kailangan pa akong gawin dito bago umalis. Hukom, umusbong ang kuryosidad ko sa sinabi ni Lolo. Gusto kong tanungin kung ano yung kailangan niyang gawin pero sa ekspresyon ng kanyang muka, mukhang hindi niya sasabihin. Napatingin ako kay Leo na napatulala ulit. Nagugulahan ako sa mga nangyayari at nag-aalala. Sa maraming bakasyong pumupunta kami rito, ngayon lang kami nakaranas ng ganito. Pagkatapos naming mag-usap, naghanda na kami sa pagtulog. Dahil sa lamig at lakas ng ulan, nakatulog agad ako. Bigla akong nagising nang makaramdam ako ng matinding uhaw. Tumila na ang ulan. Lumabas ako sa kwarto at nagulat ako nang makita ko si Lolo na nasa sala. May hawak siyang litrato. Gusto ko sana siyang lapitan pero masyadong mabigat ang tuklap ng mata ko kaya dumiretso ako sa kusina at uminom ng tubig. Ngunit pagbalik ko sa kwarto, wala na doon sa sala si Lolo. Napaisip akong baka namalikmata lang ako kanina. Pagbalik ko sa paghiga, napamulat ulit ako nang may marinig akong kalabog sa labas ng kubo. Napaupo ako at pinakinggang muli ang paligid, pero wala na ulit akong narinig na kalabog. Kinabukasan, nagising ako dahil sa ingay ng mga itik. Lamig na umaga. Ate, gumising ka! May kailangan kang makita sa labas! Ha? Anong nangyari? Yung mga itik, ate! Maraming patay na itik sa labas! Ano? Bakit? Nasa si Lolo? Nandun si Lolo. Tinitingnan din ang kalagayan ng mga itik. Ate, nakakatakot. Nagkalat ang dugo sa lupa at yung mga itik parang kinain ng mabangis na hayop. Lolo? Ano? Bakit ito nangyari? Mga apo, pumasok muna kayo sa kubo. Ako nang bahala rito. Hindi po, tutulong ako. Bakit ito nangyari? May sumulong ba sa mga itik kagabi? Hindi ko rin alam, Apo.
Ngayon lang ito nangyari pero base sa pagkakapatay sa mga itik, mukhang kinain sila ng mabangis na hayop. Grabe, hindi ko halos magawang titigan ng mga patay na itik. Mga bali ang ulo at bukas sa mga tiyan. Sige na Apo, pumasok muna kayo sa kubo. Ang kapatid mo din ay natatakot. Pero Lolo, Magandang umaga. Oh, Badoy, nandito ka pala. Ngayon lang ulit tayo nagkita. Pasensya ka na't itong nadatnan mo ha, dito sa aming kubo. Ano, kumusta ka na? Ayos lang. Anong nangyari? Ay, sinulong ang aking mga itik ng mabangis na hayop. Ngunit hindi ko alam kung ano dahil hindi naman namin narinig ang ingay ng itik kagabi. Siguro nung umuulan ng malakas ito nangyari sa kanila. Karumal-dumal nga ang nangyari sa kanila. Manong Ento, mga apo mo sila? Ito ang panganay si Ana at ang bunso naman ay si Leo. magandang umaga po, Manong Badoy. Magandang umaga din. Ang gaganda at gwapo naman ng iyong mga apo. Pagkasabi niya noon, lumapit sa akin si Leo at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Sa hindi malamang dahilan, biglang umusbong ang kaba sa aking puso. Ngumiti si Manong Badoy sa amin, ngunit kakaiba ang kanyang ngiti. Hindi ako komportable. Lumingon ako kay Lolo na sinusuri din si Badoy. Tinapangan ko ang titig ko. Marami man akong kahinaan at madali man akong matakot, nagagawa ko pa ring maging matapang lalo na kung kinakailangan para sa aking pamilya. Napatingin ako sa kamay niya at napakunot noo nang makitang parang may tuyong pulang likido. Mawalang galang po, Manong Badoy. Isa ba kayong mangangaso? Hindi. Dati akong magsasaka. Akala ko... Bakit mo naman natanong, Iha? Napansin ko lang po sa iyong mga kamay at nakikita ka din naming may mga dinadalang hayop sa iyong kubo. Anong mga hayop? Yun ba? Kung ako sa'yo, hindi mo na dapat yun tinatanong. Anong ibig niyo sabihin? Ate, ayoko na dito. Pumasok na tayo sa kubo. Badoy, mukhang tinatakot mo mga apo ko ha? Sige na nga, pumasok na muna kayo Ana. Ako nang bahala rito. Manong, tutulong na ako. Kami? Hindi po ba kami tutulong? Ayos lang kami ni Badoy dito. Sige po. Sabihan niyo lang kami kung kailangan niyo ng tulong ko, Lolo. Oo, apo. Ate, ayoko po talaga sa kanya. May nararamdaman din akong kakaiba, Leo. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang presensya niya sa atin. Basta po ate, huwag na tayong lalapit sa kanya. Huwag ka masyadong matakot. Wala naman siyang ginagawang masama eh. Baka dahil bagong kakilala natin siya dito sa baryo. Teka lang, may sasabihin pala ako kay Lolo. Lalabas na sana ako sa pinto hukom nang manlaki ang mata ko dahil nakita ko si Manong Badoy na nakatingin sa akin habang kinuha ang ulo ng itik at mabilis yung kinain. Napahawak ako sa bibig ko at agad na bumalik papasok ng kubo nang akmang lilingon siya sa kinatatayuan ko. Napahawak ako sa aking dibdib at titingin na sana ulit nang manlaki ang mata ko dahil nakita kong nasa harap na ng pinto si Manong Badoy. Ngumiti siya sa akin at nakita ko sa ngipin niya ang kaunti pang dugo. Sisigaw na sana ako nang biglang takpan niya ang bibig ko ng kanyang kamay. Halos maduwal ako sa naamoy ko dahil para itong naaagnas na balat. Kung ako sa'yo, mananahimik ka, bata. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo kung sabihin mo sa lolo mo ang nakita mo. Anong klase kang tao? Wala akong ginagawang masama para galawin mo kami. Maiintindihan mo din, Iha. Ngunit huwag kang magmadali. Hindi pa ito ang tamang oras. Alalahanin mo lang ang iyong pamilya, ang iyong kapatid at lolo. Lahat sila, pupugutan ko ng ulo kung magsasalita ka. Bakit mo to? Ate, anong ginagawa mo sa ate ko? Mukhang may kailangang mamatay. Wala. Nag-uusap lang kami dahil gusto ko sanang tumulong pero sabi niya wag na lang. Pumasok ka na muna sa kwarto mo, Leo.
Pero, bakit mo hawak niya yung braso niyo? Sumunod ka na lang sa akin. Hukom, hinawakan niya ang pisngi ko at halikan niya sana yun nang tinulak ko siya ng mahina kaya napalayo siya sa akin. Mas lalong naging pula ang kanyang mga mata kasabay ng kanyang pagngisi. Nararamdaman ko ang panghangatog ng aking tuhod pero pinilit kong maging matatag. Lumapit muli siya sa akin at hinawakan ang aking buhok bago lumabas sa kubo at kinausap si Lolo. Narinig kong sinabi niyang nakiinom lang siya ng tubig sa amin. Napaupo ako sa sahig, Hukom, at pinilit na labanan ang pagtulo ng aking luha. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahan akong tumayo saka pumunta sa kwarto. Kailangan na naming umalis dito. Halimaw si Manong Badoy. Ate, anong ginagawa mo? Bakit mo nilalagay sa bag natin ang mga gamit natin? Kailangan nating umuwi. Hindi ligtas dito, Leo. May ginawa po ba sa'yo si Manong Badoy? Bakit ka umiiyak? Huwag ka ng maraming tanong. Kung ayaw mong tumulong, lumabas ka ng kwarto. Pasensya na, ate. Gusto ko lang naman malaman. Hindi mo ikakabuti kung malalaman mo. Anong gagawin ko ngayon? Ate, Kailangan ko ding makumbinsi si Lolo na umalis dito dahil hindi ko siya kayang iwan. Lalo na't alam ko kung sino magpapahamak sa atin. Teka, Leo, hindi mo ba naaalala ang sinabi ng diwata sa'yo kung anong sinasabi niyang kapahamakan? hindi ate. Hindi ko na yung kailangang alamin. Ang dapat kong unahin ay ang pag-alis natin dito. Mga apo, katatapos lang namin ni Badoy na maglibing ng mga patay na itik. Ay, halos kalahati ng bilang ang nawala. Kaya nanghihinayang talaga akong nangyari yun sa aking mga alaga. Lolo? Bahala ko sanang bigyan si Badoy ng niluto kong lugaw kanina bilang pasasalamat. Pwede mo bang dalhin muna doon, Ana? Ano? Ako magdadala ng pagkain niya? Bakit hindi na lang niya kunin dito? May gagawin si Badoy sa kanyang kubo kaya kailangan niya agad bumalik. At sinabi niyang sakto lang dahil may gusto siyang ibigay sa inyong magkapatid. Ayoko. Huwag mo na siyang bigyan ng pagkain, Lolo. Aba, bakit naman na po? Isa ito sa mga nakasanayan nating gawin noon pa man, lalo na sa mga tumutulong sa atin. Basta ayoko. Ay, sige na siya. Ako na lang magdadala. Hindi niyo naman kailangang katakutan si Badoy eh. Tulad ng sinabi ko. Hindi siya tulad ng inaakala mo, Lolo. Ha? Anong ibig mo sabihin, Ana? Wala. Basta ayokong pumunta doon. Ay, nahiintindihan ko, Apo. Ako na lang, ha? Siguro gusto lang niyang mapalapit sa inyo kaya sinabi niyang mas mabuting ikaw ang magbibigay ng pasasalamat ko sa kanya. Bakit ako palaging... Teka, hindi pwedeng si Lolong pumunta doon. Baka kung anong gawin niya kay Lolo. Lolo! Ako na lang po! Ako na lang ang maghahatid ng lugaw. Ha? Ikaw na lang? Sigurado ka ba? Kanina lang ayaw mo. Opo, Lolo. Ako na lang po. Asikasuhin mo na lang ang dapat mong asikasuhin dito. Ate, wag. Wala kang sasabihin kay Lolo kahit na yung narinig mo kanina. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Kahit ngayon lang, please, itiko mo yung bibig mo. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata ng kapatid ko pero sinuklian ko lang yun ng inis na tingin. Kinuha ko ang lugaw na nasa lamesa at diretsong pumunta sa kubo ni Manong Badoy. Habang naglalakad, may parte sa isip kong tumakbo at sabihin kay Lolo ang lahat. Pero nag-alala ko sa aming kaligtasan lalo na't matanda na si Lolo. Malapit na ako sa kubo nang may makita akong nakasampay na mga damit sa labas. Halos mapasigaw ako nung makita ko yun dahil puno yun ng dugo. Napalunok ako at napahinto. Atras na sana ako nang bumukas ang pinto. Napakadilim sa loob ng bahay ni Manong Badoy. Bumungad siya na napakalawak ng ngisi. Manong Badoy? Nandito na ang pinabibigay ni Lolo. Pumasok ka, iha. Pasensya na ho, ito lang ang aking pakay. Wala nang rason kung bakit po ako papasok. Pero nasa loob ang gusto kong ibigay sa inyo ng kapatid mo. Ayos lang po, hindi ko na kailangang... Pumasok ka! Kung pipilitin niyo ako, mas magkakaroon ako ng tapang na lumaban. Tulad ng sinabi mo, iba ako sa mga babaeng mahinhin. Ginagawa ko lang to dahil ayokong galawin mo ang pamilya ko.
Talaga bang ginagawa mo to para sa iyong pamilya? O mas lalong nilalagay mo sila sa kapahamakan? Alam mo bang nakita ko ang litratong nakalagay sa dingding nyo? Magkamukha pala kayo ng iyong ina. Huwag mo idadamay dito si Mama. Ano bang kasalanan namin? Lakasan mo pa ang boses mo, Iha. Kapag hindi ako nakatiis, hihilahin ko ang buto mo sa leeg. Anong kailangan mo sa amin? Gusto kong sundin mo ako. Diyos ko, tulungan mo ako. Bakit mo ba ako ginaganito? Dahil ba sa nakita ko kanina? Hindi ko naman yung sasabihin kahit kanino eh. Hindi yun ang dahilan, Iha. Pero yun ang naging daan para mapadali ang aking plano. Ngayon, kung gusto mong... Ate, pinapauwi ka na ni Lolo. Leo, bakit ka pumunta dito? Sinabi ni Lolo na puntahan kita dahil matagal ka na daw bago bumalik. Para daw din ibigay na lang sa akin ni Manong Badoy ang sinasabi ni Lolo na gustong ibigay niya. Huwag ka na lalapit dito, dyan ka lang. Ibibigay ko lang to at sabay na tayong uuwi. Ito na po yung lugaw. Mukhang hindi ko ngayon maibibigay ang aking regalo sa inyong dalawa. Ihahanda ko pa. Ayos lang po. Leo, halika na. Ate, ayos ka lang po ba? Mabuti na lang talaga. Sumunod ako sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Matagal na ako nakikinig sa inyo, ate. At hindi ako pinapunta ni Lolo. Bakit mo yung ginawa? Dahil alam ko may mali at may kinatatakutan ka, ate. Gusto kong malaman para makahingi tayo ng tulong kay Lolo. Hindi mo to sasabihin kay Lolo. Ha? Bakit po, ate? Halika na muna sa kwarto, doon tayo mag-usap. Isarado mong pinto. Ate, bakit di natin pwedeng sabihin to kay Lolo? Alam mong matanda na si Lolo, di ba? Mahina na siya at ang tanging magagawa ko ay protektahan ko kayo dahil ako ang may kakayahan sa ating tatlo. Pwede akong tumulong, ate. Papanganib siyang halimaw. Anong ibig mong sabihin, ate? Anong halimaw? Hindi mo na kailangan malaman. Ang dapat natin ngayong gawin ay kumbinsihin si Lolo na sumama sa atin pag uwi sa bayan. Pero kung yan ang plano mo, ate, paano mo masisigurong hanggang makarating tayo sa sasakyan, magiging ligtas tayo? Napakagatlabi ako saka napaupo sa kama. Napasabunot din ako sa aking buhok dahil hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Malakas ang pakiramdam ko na kung hindi kami aalis ngayon din, may gagawin si Manong Badoy, pero tama din ang aking kapatid. Napapikit ako at pinilit na mag-isip ng solusyon. Biglang naramdaman ko ang hawak sa aking balikat ng aking kapatid. Dahan-dahan akong tumingala sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang koneksyon naming dalawa na buong akala ko ay imposibleng mangyari dahil palagi kaming nag-aaway. Ate, alam kong malakas ka, matapang. Hindi ka agad umaatras sa laban at yun ang tinuro sa'yo ni Papa noon bago sila naghiwalay ni Mama. Pero ngayong ganitong panahon, ayos lang na maging mahina. Ayos lang na humingi ng tulong. Hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Alam ko, ate. Dahil kahit bata ako, may muwang na ako sa nangyayari sa pamilya natin. Alam kong palagi kang pinapalo ni Papa dahil ayaw niyang nakikita kang umiiyak. Ayaw kanyang nakikitang mahina. Nasabi din sa akin ni Mama na ang inaasahan ni Papa na panganay ay lalaki at hindi babae. Ano? Dahil alam mo na yan, ang liit na ng tingin mo sa akin? Hindi, ate. Palagi man kita inaaway, hindi yun para magalit ka. Yun ang paraan ko para pansinin mo ako dahil hindi mo ako pinagtutuunan ng pansin noon. Lalo na't ako ang mas gusto ni Papa kaysa sa'yo. Kung ano man, naging idolo kita dahil nakakaya mo lahat. Alam mo, hindi ko kailangan ng mga ganyan salita mo. Hindi ka nakakatulong. Kung kailangan natin siyang talunin para maligtas tayong lahat, tutulong ako. Anong? Hindi mo kailangan tumulong, Leo. Kung hindi mo ako papatulungin, ako mismo magsasabi kay Lolo ng tinatago mo. Ha? Ang kulit mo talaga! Kung ito lang ang paraan, ate, handa akong galitin ka.
Wala sa isip ko ang kalabanin ng matandang yon. Pero kung yun ang tanging paraan, kailangan nating maghanda. Anong pwede nating gawin? Una, kailangan nating alamin kung anong kahinaan ng halimaw na yon. Ate, hindi ba siya isang aswang? Anong aswang na sinasabi mo? Walang aswang. Pero nung bata pa ako, nakwento na to sa akin ni Lolo. Sinabi niya sa akin na nung buhay pa si Lola, minsan na muntik mamatay dahil sa isang aswang. Ano? Hindi to nasabi sa akin ni Lolo. Hindi ko alam kung bakit, ate. Pero malinaw ang memorya kung nasabi niya yun sa akin. Ano sinabi ni Lolo tungkol doon? Ang mga mata daw ng isang aswang ay pula, kumakain ng mga hayop at kakaiba ang kilos. Sinasabi mo bang tulad ni Manong Badoy ang isang aswang? Hindi ako sigurado, ate. Pero base sa mga dugong nakikita natin at ang pagiging pula ng kanyang mga mata, Kung ganun, isang aswang ang kinakalaban natin, hindi lang isang mamamatay tao? Napahawak ako sa aking dibdib dahil sa sobrang kaba. Alam kong isa lang ito sa mga maaaring posibilidad, pero habang inaalala ko ang mga nagdaang araw na nakita namin si Manong Badoy, mukhang tugma nga ang sinasabi ng kapatid ko. Napatulala ako sa pinto. Kinagat ko ang sarili ko dahil sa sobrang kaba, saka tumingin sa kapatid kong naghihintay sa sasabihin ko. Napabuntong hininga ako, saka dinala siya sa kusina. Nakita kong nasa labas si Lolo. Inaasikaso ang mga itik. Kinuha ko ang isang garapon ng asin at binigay yun kay Leo. Leo, ikaw ang magdadala nito. Hindi man tayo sigurado kung totoo ang hinala natin. Mas mabuting handa tayo. ate, mukhang uulan ulit. Huwag ka matakot. Gusto mo ding tumulong, di ba? Gamitin mo tong sandata. Teka lang, ate. Nilalamig ang tiyan ko. Mga apo, anong ginagawa niyo dito sa kusina? Ako na magluluto para sa hapunan natin. Opo, Lolo. May hinahanap lang kami ni Leo kanina. May maitutulong po ba kami sa inyo? Pwede mo bang paghiwa-hiwalayin ang dahon ng malunggay na ito? Opo naman. Kami nang bahala niyan ni Leo. Ako, hindi na yata kayo nasanay sa lamig dulot ng ulan dito. Sabihin mo lang, Leo, ha, kung may kailangan ka o kung magpapatuloy yung sakit ng tiyan mo, ha? Opo. Lolo, biglang pumasok lang sa isip ko. Gusto ko sanang itanong kung totoo bang may aswang? Aswang? Bakit mo naman natanong, apo? Wala po. Naalala ko lang kasi noon sa school namin, may isa kaming binabasang kwento na posibleng sa probinsya daw merong mga aswang. Huwag nawa sana tayo marinig na kung anumang masamang nilalang. Ngunit tama, apo. Totoo ang aswang. At meron dito noon. Talaga po? Hindi ba kayo nag-aalala na nandito kayo at baka kayo ang sunod na sakta ng aswang? Sa loob ng maraming taon, pagkatapos mamatay ng isang aswang na nandito sa aming baryo, wala na ulit gumambala sa mga tao. Namatay na aswang? Mga binata pa kami noon at dalaga ng lola nyo. Isang albularyo ang aking tsuhin at siya ang pumatay sa aswang na tumutugis ng maraming tao, lalo na mga bata sa aming bayan. Ang naaalala ko lang noon ay ang mapupulang mga mata at malaking katawan ng aswang. Laking pasasalamat ko talagang hindi na muli yun nangyari. Ngayon po ba wala ng aswang? Anong ibig mong sabihin na po? Magandang hapon po. Manong Ento. Ba, parang boses yun ni Patoy ah. Teka lang po ha. Lolo, huwag niyo pong buksan ang pinto. Bakit naman? May problema ba? Hindi tao. Tao po. Manghihingi lang sana ako ng tulong, Manong Ento. Sandali lang apo, pagbubuksan ko lang si Badoy. Hindi ko na napigilan si Lolo nang buksan niya ang pinto at bumungad sa amin si Manong Badoy na basang-basa sa ulan at puno ng putik ang damit. Naramdaman ko kung paano mangatog ang aking mga tuhod nang magtama ang aming paningin. Bahagya siyang ngumisi saka tumingin kay Lolo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nasa harap na namin ang halimaw. Kasabay ng kulog at kidlat, napatayo ako at lumapit kay Lolo. Handang hilahin siya papasok kung sakaling may gawin mang masama si Manong Badoy. Napansin naman ni Manong Badoy ang kilos ko at naging seryoso ang kanyang ekspresyon.
Badoy? Basang-basa ka. Anong nangyari sa'yo? Kagagaling ko lang sa aking kubo. Napakalakas ng ulan at napansin kong maraming tumutulo sa aking kubo. Pwede ba muna ako makisilong sa inyo? Ano? Makisilong? Wala naman bagyo, hindi naman mahangin ah. At buong bahay niyo ba tumutulo? Ana, wag mong kausapin si Badoy ng ganyan. Hindi kita tinuruan na maging ganyan sa nakatatanda, ha? Pero Lolo, May napapansin din kasi ako sa kubo ko na kakaiba. Natatakot ako kaya pumunta ako rito. Maraming salamat, Manong Ento. Oh, Leo, nagulat ka ba po? Si Manong Badoy ito, oh. Nakikisilong muna siya sa atin. Magandang hapon sa'yo, Leo. Nagluluto pa lang kami ng pagkain, Badoy. Teka lang ha, kukuha lang ako ng damit dahil basang-basa ka. Nako, ayos lang po, Manong Ento. Anong ayos lang? Tignan mo nga sarili mo. Marami nang mapipigang tubig sa damit mo. Sandali lang ha, maupo ka muna. Leo, pumunta ka na sa kwarto mo. Doon mo na lang ako hintayin. Pero ate... Sige na, alam kong gusto mo munang matulog. Hayaan mo na lang muna ako dito. Sige po. Hindi pa pala niya alam ang tungkol sa akin. Sinabi ko sa iyong hindi ko naman sasabihin sa kanila, di ba? Ngayon, bakit ka nandito? Dahil hindi ka pumupunta sa aking kubo, naisip kong parusahan kita. Ano? Anong ibig mo sabihin? Humanda kang makitang nakabulagta, walang buhay, duguan, ang isa sa mahal mo sa buhay. Bukas ng umaga. Anong... Heto ng damit mo, Badoy. Pasensya ka na kung medyo malaki ha. Mga pinaglumaan ko yan eh. Malaki din kasi ang katawan ko nung binata ako. Maraming salamat, Manong Ento. Magbibihis lang ako. Dito ba ang palikuran ninyo? Oo, dyan nga. Ana, tapusin mo na yung paghihiwalay ng dahon ng malunggay ha. Lolo, may sasabihin ako sa'yo. Oh, ano yun na po? Bakit parang namumutla ka? Lolo, si Manong Badoy, hindi natin siya dapat pinapapasok. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung maniniwala ka, pero isang aswang si Manong Badoy at bahalak niya saktan kayo dahil sa akin. Ha? Anong sinasabi mo, Apo? Bakit mo pinaghihinalaan si Badoy ng ganyan? Maniwala kayo sa akin. Natatakot ako dahil ngayon lang binantaan niya ako. Hindi ko na kayang itago to sa inyo dahil ayoko magsisi ako. Apo, huminahon ka ha. Naniniwala ako sa'yo. Sige. Umupo ka muna rito. Sa totoo lang, ilang araw ko na siyang inoobserbahan. Simula na bumalik siya dito na para bang wala siyang sakit noon. Ngunit hindi ko inaasahan na magiging isa siyang aswang tulad ng sinasabi mo. Nakita ko siya naging pula ang mga mata. Siya ang kumain ng itik natin. At ngayon... Shh, Apo, makinig ka sa akin. Alam kong malakas ka at matapang. At ngayon, hindi mo dapat ipakita ang iyong luha dahil mas lalo kang hindi makakaisip ng magandang solusyon. Pinahid ni Lolo ang aking luha, Hukom. Pinilit ko naman na kumalma. Napatingin si Lolo sa banyo namin, saka ngumiti siya sa akin. Dahan-dahan siyang pumunta sa lababo at may kinuha sa ilalim nito. Nanlaki ang mata ko nang makitang isa yung mahabang latigo. Lumapit siya at ibinigay yun sa akin. Naguguluhan akong tumingin kay Lolo na ngayon ay seryoso nang nakatingin sa akin. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang takot, pangamba at pagsisisi. Hinawakan niya ang aking kamay saka tumingin ulit sa banyo. Ana, Apo, kung ano man ang mangyari, magagamit mo ito para panlaban sa aswang o kahit hindi man aswang. Tulad ng sinabi ko sa'yo, naniniwala ako sa'yo, ha? Maraming salamat sa paniniwala, Lolo. Akala ko babaliwalain mo lang ang lahat ng sinabi ko eh. Hindi ko yun gagawin, Apo, dahil kilala kita. Hindi ka sinungaling. Anong gagawin natin, Lolo? Paano natin siya matatalo? Kailangan natin siyang mapaniwalang normal lang ang lahat hanggang siya ang kumagat sa pain natin. Ano? Pain? Ako ang magiging pain, Apo. Po! Baka may gawin siya sa inyo. Shh! Hinaan mo ang boses mo. Walang mangyayari sa aking masama dahil nandyan ka, Apo. Lolo, hindi ko alam kung makakaya ko.
Ay, huwag kang mag-alala ha. Tutulong ako sa'yo. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Itago mo na ito sa iyong kamiseta. Huwag mong ipapakita yan kay Badoy ha. Dali, lalabas na siya ng banyo. Opo, Lolo. Ah, Manang Into, salamat sa damit. Mukhang malaki nga sa akin pero ayos lang naman. Naku, mabuti naman at nagkasya. Ay, sandali lang ha. Malapit na maluto itong ulam. Sinabawon ko ito. Saktong-sakto sa panahon ngayon. Lolo, ito na po yung malunggay. Ay, salamat apo. Maupo ka muna, Badoy. Ano, kumusta ka na pala? Hindi na tayo nag-uusap simula nung dumating ka galing ospital Mabutit magaling ka na. Oo nga ho. Sa kabutihang palad, gumaling ako sa aking sakit. Talagang nagpapasalamat ako dahil noon halos hindi ka na makatayo at palaging pumupunta ang mga kamag-anak mo rito. At teka lang, hindi ko na pala sila nakikita. Hindi na ba sila muling bumisita sa iyo? Hindi naman talaga sila nag-aalala para sa akin. Kung meron man silang gustong mangyari, yun ay ang tuluyan na akong mamatay. Anong ibig mong sabihin, Badoy? Pamilya mo sila. Hindi sila maghahangad ng ganon. Hindi mo sila kilala, Manong Into. Matagal na ako nagtitiis sa mga ginagawa nila sa akin. Lahat ng pagmamaliit. Nasaan na sila ngayon? Bakit hindi mo ako sundan sa loob ng kubo para malaman mo? Anong sabi mo, iho? Nasaan na sila? Sabi ko nandun sa bayan. Hindi na nila ako pinuntahan dahil hindi naman nila ako dapat bantayan. Naway maging maayos kayo ng pamilya mo. Kung ano man yang hindi ninyo pagkakaintindihan, sana maayos na. Ana, puntahan mo nga ang kapatid mo nang makakain na tayo. Hukom, tumango ako kay Lolo na lumalapit sa amin dala ang sinabawang isda. Tumingin sa akin si Lolo na parabang kailangan ko nang maghanda. Napalunok ako saka pumunta sa aming kwarto. Doon ko nakita si Leo na nakaupo sa kama at nanginginig. Lumapit ako sa kanya at kagad siyang niyakap. Ramdam ko ang takot sa kanya. Pero ginamit ko yung lakas para maging matapang. Hinawakan ko ang pisngi niya saka pinatingala sa akin. Kailangan ka namin, Leo. Huwag ka matakot kahit anong mangyari. Magtutulong-tulong tayo para matalo siya, ha? Ate, hindi ko alam kung kaya ko siyang harapin. Shh! Kung hindi mo kayang lumabas ngayon, huwag mong pilitin ang sarili mo. Sasabihin ko na lang kay Lolo na hindi mo gustong kumain ngayon. Pero, natatakot din akong baka paglabas ko. Wala na kayo. Leo, hindi yun mangyayari. Alam mong palaban ako, di ba? At gusto pa kitang pagalitan ng maraming beses kaya huwag ka mag-alala. Ate, pangako walang mamamatay sa ating tatlo. Pangako, hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa pamilya natin. Handa na po ako, ate. Lalaban din ako. Lalabas ka din? Sigurado ka? Opo, ate. Kung matapang ka, gagayahin kita. Marami ka pang kailangang matutunan. Ano yun? Bakit may kalampag sa kusina? Ate! Si Lolo! Bigyan mo ako ng asin. Sa likod mo lang ako, Leo. Lolo! Diyos ko! Halimaw! Mga apo! Umalis na kayo rito! Hindi ako papayag na iwanan ka namin dito kasama ang aswang na to. Leo! Ang asin! Eto po, ate! Hukom, binigyan ako ni Leo ng asin at agad ko yung isinaboy kay Manong Badoy na ngayon isa ng nakakatakot na anyong aso. Ang kanyang mga matay pula, ang katawan niya'y mabalahibon at para na siyang asong galang may matutulis na ngipin. Nakapatong siya kay Lolo at bumabaon na ang matatalas nitong kuko. Nang tumama ang asin sa katawan niya, agad siyang lumayo kay Lolo at persahang binuksan ang pinto sa aming kusina. Agad kaming lumapit kay Lolo na nanghihinang tumatayo. Lolo, patawarin mo ko. Hindi ko alam na ngayon siya susugod. Ay, wala kang kasalanan, apo. Ako ang may gawa ng lahat ng yon. Anong ibig niyo sabihin? Kailangan kong malaman kung totoo nga yung sinasabi at
Hindi ko inaasahan ang lalaking itinuring kong isa ko ding anak ay kampon pala ng kadiliman. Lolo, maraming dugo ang nawawala sa'yo. Ay, wala ito, Apo. Kailangan ninyong tumakas. Ako nang bahala rito. Tapangan niyo ang sarili niyo, Lolo. Kailangan nating takpan ang sugat mo. Hindi ka namin iiwan. Hindi hanggat hindi ko nasisigurong wala ng kapahamakan. Apo, hindi nyo kaya ang isang tulad niya. May binigay ka sa akin latigo, di ba? At hindi ba albularyo ang tiyo mo noon, Lolo? Magtutulong-tulong tayo. Basta, ipangako mong uunahin mo ang sarili mo kaysa sa akin, Apo, ha? Ililigtas ko kayo sa abot ng aking makakaya. Yung aswang! Lolo! Bitawan mo, Lolo ko! Halimaw ka! Muling bumalik sa bahay si Badoy. Napadaing ang aswang nang nilatigo ko ang kanyang katawan nang akmang hihilayin niya palabas si Lolo. Mas lalo akong nagkaroon ng lakas nang makita kong nanghihina siya dahil sa latigo. Tumingin ako kay Leo at sinenyas na magtapon siya ng asin sa aswang at agad naman niya yung ginawa kasabay ng aking paglatigo. Napahiyaw ang nilalang pero nagulat ako nang hinawakan niya ang latigo at sa isang iglap naramdaman ko na lang ang matigas na kamao ni Manong Badoy na tumama sa aking tiyan kasabay ng aking pagtilapon sa malayo. Napadaing ako at nakita ko na lang na hawak na ni Manong Badoy si Leo. Ate! Leo! Bitawan mo ang kapatid ko! Bitawan mo siya! Huwag ang aking apo, Badoy! Ako na lang! Lolo, wag! Nagmamakaawa ako! Wag ang pamilya ko! Wala naman kaming ginawa sa'yo. Naging mabuting tao si Lolo sa'yo. Bakit mo ito ginagawa sa amin? Bakit? Sundan mo ako sa kubo. Tulad ng sinasabi ko. Ano? Wag! Ang kapatid ko! Ate! Tulong! Pumunta ka sa kubo at iligtas mo ang kapatid mo. Hindi, Leo! Lolo! Yung leeg niyo nagdudugo! Lolo! Hindi! Apo, patawarin mo ako. Hindi ko kayo naprotektahan. Hindi! Lolo, may iba pang paraan. Maliligtas ko kayo ng kapatid ko. Kumapit ka lang sa akin. Apo, nananalangin ako. Sana tulungan kayo. Lolo, huwag mo kaming iwan. Nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako. Apo, Dahan-dahang nawalan ng malay si Lolo habang patuloy pa rin ang pagsirit ng dugo mula sa kanyang leeg dahil sa kalmot na ginawa sa kanya ng aswang. Pinigilan ko ang pagdurugong yun at tahimik na nagdasal. Wala na akong ibang magagawa kung hindi maghangad ng isang milagro. Habang nakapikit ako, biglang naramdaman kong may lumalapit sa amin. Agad akong nagmulat ng tingin at halos mapaatras ako nang makita ko ang isang napakagandang dalaga na nasa harapan ko. Ang kanyang katawan ay umiilaw at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Aking matapang na dalaga, hayaan mo kung tulungan kita at ang iyong pamilya. Isang diwata? Ikaw ang nagpapakita sa kapatid ko sa sapa. Tama, ako si Catalina at nandito ako ngayon para tulungan kayo. Hindi ako makapaniwala. Wala kang dapat sayangin oras, Ana. Kailangan mong puntahan ang iyong kapatid dahil kailangan niya ng iyong tulong. Gusto ko man, kinakailangan kong bumalik ka agad sa aking kaharian sapagkat hindi maaaring nandito ako. Ngunit hindi ko din kayang hindi kayo tulungan at ang iyong lolo. Nagsasalita kayo na para bang malapit sa inyo ang aking lolo. Mahabang kwento, Iha. Ako na ang bahala sa iyong lolo at ito, dalhin mo. Isa itong punyal na papatay sa kahit anong uri ng nilalang. Isaksak mo sa kanyang puso at kaagad siyang mamamatay. Maraming salamat, aming diwata. Hindi ko inaasahan na may tutulong sa amin. Maraming salamat po talaga.
Noon pa man, nakikita ko na ang iyong tapang, Ana, at ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya. Pinapanalangin ko ang iyong pagwawagi laban sa kapahamakan. Ito po ba yung sinasabi niyo sa kapatid ko na kapahamakan? Tama ka. Alam ko na simula lamang nung dumating ang lalaking yun dito sa baryo, marami na siyang pinatay ng mga hayop at nasusugatan ang kagubatang aking inaalagaan. Ana, mag-iingat ka. Binibigyan mo ako ng ganitong lakas sa aming diwata. Dadalhin ko to para iligtas ang aking kapatid. Kailangan ko ng kumilos. Si Lolo. Gagaling na siya, Iha. Pagagalingin ko ang iyong lolo. Maraming salamat uli, aming diwata. Hindi ko makakalimutan ang iyong pagtulong. Yumuko ako bago tumingin kay Lolo at tumakbo palabas ng aming kubo. Dahil sa lakas ng ulan, basang-basa na kaagad ako. Gabi na't halos wala na akong makita, ngunit ginamit ko ang liwanag mula sa kidlat para magkaroon ng ideya kung nasaan na ako. Tinago ko ang kutsilyo sa aking likod at binitawan ko ang latigo na binigay sa akin ni Lolo. Sa isip ko, hindi ako pwede maging isang kalaban sa paningin ni Manong Badoy dahil sasaktan niya ang aking kapatid. Pagdating ko sa kubo, kaagad akong pumasok at bumungad sa akin ang 3 ulo na nasa sahig. Lahat ng mga mata nito'y nakatingin sa akin. Bakit ka natatakot sa pamilya ko? Masaya ka nilang binabati. Pinatay mo ang pamilya mo? Tama. Dahil kung may kailangan ng unang mamatay, sila dapat. Bakit mo to nagawa? At sa kadugo mo pa? Hindi ko sila kadugo. Sila lang ang umampon sa akin. At ilang taon na nila akong kinukutsa. At ngayon, makukutsa pa ba nila ako? Anong ibig mong sabihin? Sila nga ang umampun sa'yo tapos yan ang gagawin mo sa kanila? Bakit? Alam mo ba kung anong nangyari? Ha? Dahil sa sakit ko, hinangad nila na mamatay na ako. Hindi man lang ako dinala sa doktor para malunasan. Lahat sila gusto na lang akong mamatay. Lahat sila ginusto kong matuluyan. At anong karapatan nilang sabihin yon? Ha? Hindi lang ako nakakapagsalita nung malubha ang aking sakit pero sumisigaw ang utak kong gusto ko pang mabuhay. Kaya pinilit kong makatakas sa kanila. Kahit hirap na hirap ako. Laking pasasalamat kong natagpuan ako ng isang matandang aswang. At ipinalok sa akin ang binhi ng pagkaaswang niya. At parang isang milagro na ako ay gumaling. Naging halimaw ka. At may mali ba sa pagiging halimaw? Nasaan ang kapatid ko? Nandito na ako kaya ibigay mo siya sa akin. Nandoon. Sinabihan kong huwag maging maingay pero hindi siya nakinig. Kaya pinatulog ko muna. Anong ginawa mo? Leo! Huwag kang lalapit sa kanya kung ayaw mong sumunod siya sa iyong lolo! Napakawalang iya mo talaga. Ano ba kasalanan namin? Bakit kami ang ginagambala mo? Marami kang pwedeng makaing hayop. Bakit kami? Hindi ba nasabi ng lolo mo na isang albularyo ang kanyang angkan? Anong ibig mo sabihin? Kung may kailangan man akong patayin, kayo yun. Dahil kayo ang magiging sagabal sa aking mga plano. Wala naman kaming pakialam sa plano mo eh. Tumahimik ka! Napadaing ako nang bigla siyang lumapit sa akin at sinakal ako. Agad na nanghina ang aking katawan at unti-unti akong nahirapan sa paghinga. Tumingin ako sa kanya nang nagmamakaawa. Naluluha akong nagpupumilit na kumawala sa kanyang pagkakasakal sa akin. Nakita ko naman sa kanyang mga mata ang galit at saya habang nakikita niya akong nahihirapan. Tatawa na sana siya nang biglang naging seryoso ang aking tingin sa kanya. Para akong manhid na huminto sa pagbiglas sa kanyang kamay sa aking leeg. Dahan-dahan akong humisi kasabay ng pagturak ng matulis na kutsilyo sa kanyang dibdib. Akala mo ba panalo ka na? Ano tong tinusok mo sa akin?
Hindi ka dapat nagiging kampante, Manong Badoy. Alam mo palang kami ang sagabal sa'yo. Bakit pinatagal mo pa ang lahat? At hindi mo ba alam? Maraming beses na muntik na akong mamatay nung bata pa lang. Kaya hindi na ako natatakot kay kamatayan. Ang kutsilyong ito! Galing yan sa isang diwata at siguradong matutulog ka na mahimbing dahil dyan. Hindi. Ayoko pang mamatay. Talaga? Eh di sana kinain mo na lang ang mga hayop kesa gambalain kami. Hindi. Matulog ka na. Masyado ka ng maraming kasalanan sa mundo. Nagawa ko. Napatay ko ang aswang. Teka, ang kapatid ko. Leo! Leo! Ate, buhay pa ako? Buhay ka pa. Salamat sa Diyos. Yung aswang, ate, kailangan mo mag-ingat. Wala na, Leo. Wala na ang aswang. Anong ibig mong sabihin, ate? Anong wala na? Patay na siya. Ayun siya, oh. Ha? Paano nangyari yun? Paano siya namatay? Nagawa ko yan dahil sinaktan niya ang pamilya ko. Ikaw ang may gawa? Nangako akong gagawin ko ang lahat para makaligtas tayo, Leo. At laking pasasalamat ko nang tinulungan ako ng diwata. Diwata? Tama. Sa kanya galing ang kutsilyong ginamit ko sa pagpatay kay Manong Badoy. Teka, si Lolo. Halika! Agad kong hinila ang aking kapatid. Bago pa kami makalabas sa kubo ni Manong Badoy, napatingin siya sa mga ulo na nasa sahig at sa naaagnas na katawan ni Manong Badoy. Tumingin si Leo sa akin at sinabi kong ang mga ulong yon ay ang pamilya ni Manong Badoy. Pinisil ko ang kanyang kamay at ngumiti para palakasin ang kanyang loob. Kahit ako'y natatakot din dahil sa mga nangyari, kailangan ko pa rin magpakatatag para sa kapatid ko. Ngumiti naman siya pabalik saka nagpatuloy na kami sa paglabas. Wala ng ulan, tumila na at nagpakita na ang liwanag ng buwan. Nagmadali kaming binalikan si Lolo. Pagpasok namin sa kubo, nakita namin si Lolo na nakahiga sa sahig. Naisip kong kung mangyayari muli ito, hindi ko nakakayanin, lalo na't mapapahamak din kayo. Hukom, ngumiti si Lolo at nagkatinginan kami ni Leo. Sabay kaming lumapit sa kanya at niyakap siya kasabay ng pagsikat ng araw. Sa wakas, wala na ang mabigat na pakiramdam. Wala na ang takot. Mas lumawak ang ngiti ko. Naramdaman ko ang paghawak ni Lolo sa aking kamay. Isip mo, Wala naman. Nakakaramdam ako ng lungkot na di ko maipaliwanag, ate. akala ko ba ayaw mo sa probinsya? Bakit ka nalulungkot? Dahil ba sa mga nangyari? Dahilan ko lang na ayaw ko sa probinsya para asarin ka. Lahat ng gusto mo, gusto ko din. Idol nga kita, di ba? Baka nga nalulungkot ako dahil sa mga nangyari. Normal ang pakiramdam na yan. Ako rin nalulungkot eh. Nakakatroma ang mga nangyari. Huwag ka mag-alala. Sabay nating kalilimutan ng lahat. Ginulo ko ang buhok niya para maasar. Gusto ko kasi siyang patawanin. Tapos niyakap ko siya ng mahigpit. Nakaranas man kami ng takot sa lugar ni Lolo, alam kong malalagpasan namin yon. Ang mahalaga sa akin ng mga oras na yon, hindi na namin babalikan ang lugar kung saan naganap ang bangungot habang kami ay gising. At ang ikinatutuwa ko pa, kasama na namin si Lolo sa lugar kung saan alam kong mas ligtas kami. Tinanaw ko ang araw sa langit habang nasa biyahe. Malayo pa ang aming lalakbayin, pero alam kong anuman ang pagsubok, kaya ko yung harapin. Matatag na ako, Hukom. Mas matatag na kesa dati.